Ako po pala si Ruby, 33 years old mula Makati City. Stress reliever ko po talaga ang program nyo, kaya naman sumulat ako ngayon para i-share ang story ko. Konting background lang po tungkol sa akin. Lumaki ako sa isang conservative na pamilya sa Batangas. Lumaki ako na bawal magsuot ng maikling shorts, bawal mag-makeup, at higit sa lahat, mag-boyfriend. Natuto lang akong mag-explore ng pagkababae ko nung naka-move out na ako sa poder ng mga magulang ko at kumikita na rin ng sarili kong pera. Para akong nakalaya sa preso at simula noon ay mas naging outgoing at wild ang lifestyle ko. Tita. Sure ka ba? Baka may biglang pumasok eh. PWD-CR to. Sa tingin mo merong PWD sa mga bagets na wagas pumarte dito. Sige na nga. First time mo bang gawin sa CR to, ha? Oo. You're in for a thrill. Sana nga. Bakit? Magaling ka ba? You'll see, huh? Ibaba mo yung pantalon mo. Anak nang! Ma'am, sir, nakita ko kayong pumasok kanina. Pakiusap, sa motel nyo na lang gawin yan. Anong gagawin natin? Nakakahiya. Ako lang nandito, kuya. Ginagamit ko pa tong banyo. Sir, may mga nakapila sa banyo. Pakibilisan. Sabi ko kasi sa'yo sa motel na lang eh. Kuripot mo kasi. Fine, labas na tayo. Sir, ma'am. Yes po, palabas na. Hello, babe? Babe? No. Wala yun, babe. Meet na lang tayo doon sa may convenience store. Puntahan kita. Excuse me po, makikiraan. Uy, saan pupunta? Iinom sa ibang bar, tapos uuwi? Paano yung... May alam ako isang place, pwede tayo doon. Seryoso ka ba? May jowa ka, hindi ako magiging homewrecker. Ilang minuto lang naman. Sira ulo, lumayo ka sa akin, cheater! Ay, bakit antok na antok ka? May pumuyat ba sa'yo kagabi, ha? Wala. Sus, ilang rounds yan? Wala nga, nasira lang yung gabi ko. At bakit? Kasi tong ka-hook up ko, gusto sa CR gawin for the thrill daw. Tapos nakita kami nung janitor na pumasok. Ay, na-Julie agad. Hindi lang yun, tinawagan pa siya nung jowa niya. At cheater pa. Teka, ikaw, bakit glowing ka? Nadiligan ka na naman? Oh, well, oo naman. Alam mo naman ako, mabenta. Grabe, sana all naman talaga. Alam mo, ikaw lang naman tong problema. Ikaw tong gusto ng relasyon, ng action, pero ayaw mo maghanap sa dating apps. 90% ng mga lalaki girl humaharot sa isang mga bar, dinidedma mo. Pag may naliligaw naman sa'yo, 1 linggo pa lang binabasted mo na. So ano te, ano ba talagang trip mo? Oo na, ako na ang problema. Totoo naman. Gusto ko lang naman ng lambing, ng cuddles, ng konting init naman sa buhay. Maghahanap ka pa ng init, napakainit na dito sa Pilipinas. Sobrang pilosopo mo talaga, no? Eto na lang, may kakilala ako. Naghahanap ng someone. Jika ba? Gwapo ba? Aba malamang. Ikaw lang naman ang kaibigan kong pangit. Ibubuhos ko sa'yo tong kape ko eh. Chas, syempre gwapo. Kaso, Mas maliit sa'yo. ay! Tingnan mo yan. Ganyan ka kasi ka-arte kaya wala makakuha ang boylet. Joke lang. Sige na, okay na. Patingin ng pictures. Ito. Oh, ayun na fair. Gwapo ka. Ano, Jika? Pakilala kita? Sige, game. Basta walang commitment, ah. Wala. Pareho kayong allergic doon. Mga kamorkada, aminado naman po ako na init lang ng katawan ng habol ko. Matagal na akong walang nakakasama sa kama, kaya naman sabik na sabik akong makakilala ng lalaking isa-satisfy ang mga pangangailangan ko. Sa isang araw ng pag-chat namin ni Rocky, mukhang okay naman lahat. Minsan lang talaga iramdam ko ang pagiging mahangin niya at aaminin ko, nakaka-turn off. Pero sabi ko nga, kahit medyo may red flag siya at kahit mas maliit sa akin, okay lang. Basta't expert sa kama, pasado na.
Hindi ko naman inasahan na kahit ang baba na ng standards ko, madi-disappoint pa rin pala ako. Tagal halos 1 oras ng late to Jess, taga-tawi-tawi ba tong tropa mo? Bakit hanggang ngayon wala pa? Antok na ako, gutom na rin ako. Hi, Ruby, tama ba? Oo, Ruby, yung friend ni Jess. Rocky, tama ba? Oo, sorry na late. Medyo traffic kasi. Akala ko sabi ni Jess malapit ka lang dito. Binanggit niya yun. Oo, malapit lang dito yung bahay namin pero kasi may dinaanan pa ako sa Mandaluyong. Work? Hindi, sa tropa ko lang. Okay. So, nice to finally meet you in person. Buti, nakita rin tayo, no? Parang ang tagal din nating magka-chat. Ikaw naman, 4 na araw pa lang Matagal na yun, May mga nakachat ako dati. Gusto, meet up agad eh. Well, busy rin kasi ako. Ang dami kong inaasikaso. Well, I'm happy na ngayon nakita na kita in person. Sana hindi ka na-disappoint sa nakikita mo ngayon. No, you're exactly my type. Wow, parang hindi ka ganyan ka-straightforward sa chat Nasa harap ko na yung opportunity eh. Ayaw ko nung palagpasin pa. Pina-flatter mo naman ako masyado. Paalala ko lang sinabi ko sa'yo una pa lang na ayoko ng commitment. Ako rin naman eh. Casuals lang tayo. Gusto mo, kumuha na tayo ng kwarto dito sa hotel eh. Ang bilis mo naman, hindi ba tayo kakain muna? Mag-uusap ng konti? I have the stamina. Baka ikaw, kailangan mo muna kumain. Malamang, 1 oras mo ba naman ako pinaghintay dito eh? Ano yun? Wala. I think kailangan ko munang kumain. Hindi pa rin kasi ako naglo-lunch O sige, order ka na, sagot ko. No, hindi na. Okay lang. Sige na, please. Bayad ko na sa'yo. Bayad? Wala ka namang kailangan bayaran Kasi sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga in-expect na mag-a-agree ka to meet with me. Madalas kasi, women like you, kung umarte sila, parang they're out of my league. Women like me? Oo. Older, career-driven, 6-digit salary, independent women. Older? Bakit? Ilang taon ka na ba? 25. 25? Anak ng putya ka, Jess! May issue ka ba sa 25? Ano nga ulit tinapos mo, Rocky? Actually, delayed ako sa college so nagtithesis pa lang ako. Random question lang. Ilang beses ka naglalaba sa 1 linggo? Ha? Laba. Tuwing kailan ka naglalaba? Wala. Yung mama ko yung naglalaba ng mga damit ko. Okay. Issue ba yun sa'yo kung sino yung naglalaba ng damit ko? Hindi nabanggit sa akin ni Jess na 25 ka lang. Magiging honest ako sa'yo. Ayoko ng bata. Hindi mo rin nabanggit sa mga chats natin na nasa college ka pa. Ang nabanggit mo is working ka na. Nag-freelance ako. Rocky, I'm sorry pero hindi ko talaga kaya. 32 na ako. Ang hanap ko is someone more mature than me at no offense. Mas matangkad din sana. Aray ha? Sorry, pass talaga ako sa mas bata. Umuwi ka na lang at tapusin mo yung thesis mo. Dapat sinabi mo agad. Malay ko bang 25 ka? The heck? Bye, Rocky. Nice meeting you. Ruby? Ay! Ruby! Uy, kamusta? Justin, ikaw na yan? Nagbinata na ba? Grabe, hindi kita nakilala. Anong ginagawa mo dito? May kinita lang ako. Bye, Justin. Next time ulit. Sure, message mo lang ako. Girlfriend mo ba yon? Hindi, na-meet ko lang sa Tinder. Grabe, Tinder ka na lang ngayon. Parang dati. Ikaw si Mr. Study First. Tagal na nun, ibang-iba na ako. Halata nga. Dati parang pwede kang tangayin ng hangin dahil sa sobrang payat mo Ngayon, parang pwede kang makipagsuntukan kay Superman. Yung humor mo, hindi pa rin nagbabago. Parang ikaw pa rin si Ruby nung high school. Grabe ka naman. Nag-mature naman ako, no? Ay, sorry naman. May lakad ka ba? Gusto mo bang kumain? Naku, may lakad ako Next time na lang. Message mo ako sa Facebook. Sige, sabi mo yan, Oo naman. Una na muna ako Medyo hinahanap na ako sa trabaho Sige, bye. Bye, Ruby.
Una, disappointment talaga si Rocky. Apakaliit na nga, saksakan pa ng yabang. Pangalawa, isang revelation si Justin. Hindi ko in-expect na ang nerdy at payatot kong classmate noon mukha ng heartthrob ngayon. Na-surprise talaga ako nung nakita ko siya. Ibang-iba na yung boses niya, pati yung tono ng pagsasalita niya. Aaminin ko rin, type ko at ilang beses kong pinag-isipan kung i-chat ko pa rin ba siya para ayain mag-lunch o dinner. Pero nahiyaman akong i-chat siya, tadhana na pala ang maglalapit sa aming dalawa. Ruby? Ruby, wakey-wakey! Sino yan? Si Jess! Pabukas naman, baka i-report na ako ng mga kapitbahay mo dito! Aga-aga? Tanghali na. Anong trip mo? Wala ka bang date ngayon? Wala, sama na ako sa kanila eh. As if naman. Mabis ka, Bakit? sama mo ako. Saan? Bar hopping tayo. Ayoko, dadalhin mo ko doon tapos kapag may nakita kang bet mo, iiwan mo ko. Hoy, hindi. Kailan ko ginawa yun? Maraming beses. Iba to. Sige na. Bayad mo na sa akin kasi pinayak mo yung tropa ko. Hindi mo naman kasi sinabing 25 years old yung tropa mo na hindi maalam maglaba at ni hindi pa graduate ng college. Eh, malay ko naman kasing mahalaga yun sa'yo. Sabi mo naman kasi casuals lang, no commitment. Akala ko naman kasi bembang lang ang habol mo, tapos pa rin pa na standards mo. Hindi ako papatol sa mas bata. Period. Okay. O, sige na. Hindi na. Pero sure ka ba talagang hindi ka sasama? Ayoko nga. Tapos na ako sa party face ko. Akala mo naman nagka-party face talaga eh. Di ba sabi mo nga dalagang Pilipina ka? Oh, ngayon mo lang nga na-explore lahat ng mga bagay, hindi mo pa na-explore nung bata ka? Eh, kasi baka mamaya mangyari na naman yung nangyari last time eh. Hindi yan. Sige na, please. Alam ko naman naharot ka lang din dun eh. Ano mo nang kapalit? Ay, Diyos ko, yun na naman siya. O sige na, sagot ko ang lunch at dinner mo. Thank you. Isang 4-cheese pizza lang at saka coffee float. Apaka-tribida. Gusto mo lang ding humarot eh. Gosh, it tastes so good. Bakit mo? Pinapasok mo yung sa pantalon ko. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto. Gusto. Akala ko lang sa hotel natin gagawin yan. Mag-hotel pa. Pwede naman dito eh. Ibaba mo na yung pantalon mo. Mukhang gising na siya. Oh. Ay, utik! Sino yun? Pre, pabukas naman. Knock-out na tong si Dale, oh. Uwi na natin. Sige pre, wait lang. Sorry. Ituloy na lang natin to next time. Bibigay ko sa iyo yung number ko. Hindi na. Uwi na rin ako. Ingat kayo. Uy, sino yun? Ruby! Justin? Wow, party girl ka na rin ah. Hindi. Sinamahan ko lang yung best friend ko. Siya yung todo party dito. Ikaw, ba't di ka pumaparty? Inaantok na ako eh. Ikaw? Hindi ako sinipot ng kausap ko eh. Bakit ka nga pala nandito? Wala lang. Gusto ko lang magsaya ngayong weekend. Anong klaseng saya ba yung hanap mo? Basta, Nako narinig ko na yan. secret ko na lang kasi kung anong klaseng saya yung gusto ko. Pumarty ka na dyan. Walaan ko. Naghahanap ka ng ka-casuals, no? Hindi ko sasagutin yan. What if may suggest ako sa'yo? Ano? Paano kung ako na lang? Seryoso ka ba? Yes, no commitment. No strings attached. Init lang sa katawan. Ikaw masunod kung kailan. Justin! Seryoso ako. Pwede mo akong gamitin. Siyempre, hindi na ako nagpakipot pa. Nag-agree ako agad kay Justin. Friends with benefits ang atake. Nag-set kami agad ng rules. Bawal ma-attach, bawal mahulog. Fun sex lang. Mananatili kaming magkaibigan at syempre, ako ang masusunod kung saan at kailan kami magkikita. Pumayag naman siya at pagkatapos nga noon ay naging madalas ang pagkikita namin. Ginawa namin sa kung saan-saan. Sa kotse, kondo, sa CR, kung saan kami aabutan ng pangangailangan. Ruby,
Wow, Baston. bolero. Totoo yun. Eddie, thank you. May gagawin ka ba sa isang araw? Sa Sabado? Wala naman. Maliban na lang kung may plano ka pa para sa akin. Meron. Marami. Same time. Same time. Pero okay lang pa kung sa kondo ko naman. Depende. Marami ka rin bang plano para sa akin? Maraming marami. Eh kung ito kaya? Parang hindi ko bet. Pumili ka ng iba, ang dami-daming lingerie dyan eh. Ano bang mas magandang kulay? Black or red? Parang maganda tong red na lace. Or itong red na lang na may ribbon? Ay, ang ganda, Rubin! Bagay ba? Bagay na bagay. Pero alam mo, anong sense niyan kung uhubarin naman yung kagat sa'yo? Wala, pampa-excite lang. Ay, alam mo, mas exciting. Pumunta ka sa condo niya nang walang suot na undergarment. Huwag pala tayo masyadong maingay. Ang sama ng tingin sa atin ng isang tita mo. Inggit lang siya. Baka wala siyang action sa buhay. Tama. Bayaran mo na nga yan para magka-action ka, no? Hi, Mademoiselle. Wow! Ano to? Candlelight dinner. Bakit may paganito? Ayaw mo ba? Gusto ko ma-feel mo na special ka. Na hindi lang katawan ang habol mo sa akin? Medyo nagkasundo na tayo na yun lang ang habol natin sa isa't isa, di ba? Eh di, bakit ka may pa candlelight dinner? Ayoko lang napupunta ka dito na magse-sex lang tayo tapos aalis ka na. Gusto ko may konting romance naman. Pep. No strings attached, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na ako pwedeng maging romantic, di ba? Well, pwede bang mamaya na yan? After ng round 1? Kumain na ako eh. Pwede naman. Wait, May problema ba? gusto ko ikaw ang bida tonight. Anong ibig mong sabihin? Hubarin mo nga yung dress mo. Okay. Ano yan? Bakit mo tinatanggal yung necktie mo? Okay lang ba kung itali ko yung mga kamay mo? Basta masasatisfy mo ako. Pwede mong gawin ang kahit ano. Talikod ka na sa akin, okay? Binili mo ko ba itong lingerie na to para sa akin? Yes! Good girl. Magagamit ba kung sisirain ko siya ngayong gabi? No! Good. Ang ganda mo, Robin. Pumunta ka na sa kama. Naging mas madalas pa nga ang pagkikita namin ni Justin at mas naging sweet din siya sa akin. Tuwing darating siya ay lagi siyang may dalang bulaklak at iba't ibang regalo. Minsan chocolates, fruits o kahit anong kinakrave ko. Bukod doon, naging madalas din ang paglabas namin. Nanonood kami ng sine, kumakain sa labas, at gumagala sa kung saan-saan. Sobrang sweet ni Justin sa akin at sobrang bait niyang tao kaya naman unti-unti akong nalilito kung ano ba talaga kami. Hindi ko namalayan na nahuhulog na rin pala ako para sa kanya. Hello? Hi, Miss Pretty. May lakad ka ba ngayon? Wala naman, bakit? Wala lang. Hindi kasi natuloy yung meeting ko sa office eh, so may free time ako. Bigla. Gusto mo bang... Ang aga pa. Gusto mo bang gumala na lang muna? Pwede.
Sunduin kita. Gala tayo sa Rizal. Rizal? Oo, maraming date spots doon. Sige na, please. I-refer naman kita pagkatapos eh. Basta siguraduhin mong masarap yung kakainan natin, ha? Kailan ba hindi naging masarap ang kinain mo kapag kasama mo ako? Sira ka talaga. Sige na, magbihis ka na. 30 minutes, nandiyan na ako. Okay, see you. See you. Nandito na tayo. Wow! Ang ganda ng view, di ba? Masarap din ang pagkain dito, promise. Parang ang dalas mo dito, ah. Oo naman, favorite spot ko to eh. Ilang casuals na nadala mo dito? Ikaw pa lang. Kahit nga yung girlfriend ko dati, hindi ko dinala dito eh. Bakit naman? Ewan, sobrang magkaiba kasi kami ng gusto nun eh. Anyway, huwag na natin siyang pag-usapan. May ibibigay muna ako sa'yo. Ano yan? Red Rose. Aw, thank you, Justin. You're welcome. Ready? Chivalry is not dead talaga. May nalalaman kapag pagbubukas ng pinto para sa akin. Pinapractice lang kita. Saan? Para kapag nagka-boyfriend ka, mas mataas na yung standards mo. Mataas naman talaga yung standards ko eh. Pasok ba ako doon? Hindi nga lang yun yung napasok mo eh. Tara na nga sa loob. Anto ka na? Medyo sumobra ata yung nakain ko. Sabi ko sa'yo, ang sarap dito eh. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Gusto mo na bang umuwi? Or pumunta sa kotse? Or mag-hotel? Actually, okay lang ba sa'yo kung tumambay muna tayo dito saglit? No sex muna. Gusto lang kitang makakwentuhan ng mas mahaba pa. Di ba sabi ko nga sa'yo, ikaw ang masusunod. So kung gusto mo magkwentuhan lang tayo dito, pwedeng pwede. Patay! Bakit? So, nahuhulog ka? Ewan, feel ko. Feel ko rin. Kasi ang bait niya, hindi lang siya gwapo at magaling sa kamay. Kapag magkasama kami, sobrang sweet niya. Lagi siyang may dalang bulaklak, pinagbubukas niya ako ng pinto. Siya nagdadala ng mga gamit ko, pinagluluto niya ako, may substance siya kausap. Magkapareho kami ng humor, lahat na! Patay nga. Patay na patay. Nafo-frustrate ako sa sarili ko eh. Ako tong mayat-mayang nagsasabi na no strings attached, no commitment. Tapos, ito, ako tong mahuhulog. Oo, B. Para kang sira. Ay, thank you ah. Alam mo kung ako sa'yo, ititigil ko na yung pagiging friends with benefits nyo. Ayoko! Gaga! Kapag lalong lumalayang feels mo, kapag lalo kang na-attach, mas mahihirapan kang tapusin, girl. Tapos ano, aasa ka na baka same din yung feelings niya. Eh, paano kung hindi? Eh, di masasaktan ka na naman, iiyak ka na naman, mahirapan ka na naman pumasok sa relasyon. Ay, teka! Kumalma ka! Ang dami mo agad sinabi eh. Basta, Ruby, sinasabi ko sa'yo, hanggat maaga pa, tapusin mo na. Baka kasi magulat siya eh. Mas okay nang magulat siya kaysa masaktan ka. Eh, feel ko naman kahit anong maging reaksyon niya, masasaktan pa rin ako. Alam mo girl, dalawa lang kasi yan. Magugulat siya, tatapusin yung setup nyo, at makakapag-move on ka kagad. Or, same kayo ng feelings, gusto ka rin niya, at pwede nyo seryosohin yung relasyon ninyo. Either way, wag mo nang patagalin, please lang. Alam mo yung may part sa akin na umaasa na sana same yung feelings niya. Kasi siya naman yung naunang magpakita ng romansa eh. Yung laging nakikipagkita para sa mga dates, nagbibigay ng mga regalo at kung ano-ano pa. Ruby, minsan yung mga lalaki, kung sino pa yung pinaka-sweet, sila pa yung walang intensyong makipagrelasyon sa'yo. Nung na-realize kong may feelings na talaga ako para kay Justin, sinubukan ko muna siyang iwasan. Hindi muna ako nakipagkita sa kanya ng halos 2 linggo para makapag-isip-isip kung ano ba talagang gagawin ko. Maraming beses siyang nangumusta at nag-aya,
Pero dahil gulong-gulo ako sa feelings ko, hindi ko siya sinagot hanggang sa makapagdesisyon ako na aamin na ako sa kanya. Tama si Jess. Kung hindi niyan tanggapin, at least hindi pa rin ganong kalalim yung feelings ko. Kung tanggapin niya, edi may chance ako for a relationship. Either way, kailangan ko nang sabihin sa kanya. Hello? Justin, busy ka ba? Para sa'yo? Hindi. Anong sa atin? Tagal mo di nagparamdam ah. Pwede ka ba mamayang gabi? Oo naman. Kondo mo o kondo ko? Kondo ko. Okay. Message ako kapag malapit na ako. Sige, ingat ka. May kailangan din pala akong sabihin sa'yo. Ano yan? Basta, pagdating mo na lang. Justin! Saglit lang, kumalma ka muna. Sorry. Kung ano man sasabihin mo, pwedeng mamaya na yan. Ngayon na muna. Please. Kailangan kita ngayon, na-miss kita eh. I love you. Ha? Nag-I love you ka ba? Sorry. Tubig oh. Gusto mo? Ay, hindi na. Sure? Oo. Wala ka namang ibig sabihin doon, di ba? Saan? Sa I love you. No. Ruby, Sorry. akala ko ba no feelings? No strings attached, di ba? Hindi ko napigilan eh. Wala ka man lang bang naramdaman sa daming beses nating magkasama? Ruby, sex lang yun. Justin, yung flowers, yung sweet words, yung acts of service mo, yung random dates natin, anong tawag mo doon? Friendship, Ruby. Yun yung tawag doon. Di ba simula pa lang naman, sinabi na natin sa isa't isa, hindi tayo mahuhulog. So anong gagawin natin? Ruby, gusto kita. Pero hindi sa paraan na iniisip mo. Alam ko. Kasalanan ko na nahulog ako sa taong sex lang ang habol sa akin. Ruby, huwag ka naman ganyan. Huwag mo naman ako i-guilt trip. Yun yung kasunduan natin, di ba? Yun yung meeting ng casual, ng friends with benefits. Ikaw pa ngayon lagi nagsasabi, no commitment. Di ba? Hindi kita sinisisi, okay? Nafro-frustrate lang ako sa sarili ko. Naiinis ako kasi umasa ako. Kasi yung mga taong naghahanap ng casual sex, hindi ka nila dadalhin sa mga dates. Hindi sila makikipag-deep talk sa'yo. Hindi sila matutulog sa kondo mo para ipagluto ka ng breakfast sa umaga. Hindi sila nagbibigay ng flowers o susunduin ka sa trabaho. Hindi sila ganon, Justin! I'm sorry kung pinaasa kita. Hindi ko naman i-expect na ganun yung magiging resulta ng lahat ng ginagawa ko. Alam mo, to be honest with you, may iba akong gusto. I'm so sorry kung hindi ko kayang i-reciprocate yung feelings mo. Siguro tapusin na lang natin to lahat ngayon, Justin. Kasi mahihirapan lang tayo pareho. Mahihirapan lang ako. I'm sorry, Ruby. Hindi ko talaga intensyon na, paasahin ka. Gaya ng sabi ko sa'yo nung una, ikaw ang masusunod sa setup na to. So kung sa tingin mo, mas makakabuti na tapusin na natin lahat ngayong gabi, hindi kita pipigilan. Kunin mo na lahat ng gamit mo, Justin. Umuwi ka na. Sinabi ko sa sarili ko na hindi pa ganong kalalim yung feelings ko, pero ang sakit pa rin pala. Tama si Jess. Pagkatapos nun, umiyak na lang ako ng umiyak at hanggang ngayon, hirap pumasok sa panibagong relasyon. Alam kong kasalanan ko. Sino ba naman kasing tanga ang mai-inlove sa taong katawan lang ang habol sa'yo? Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talagang gusto ko kaya isinasantabi ko muna ang buhay pag-ibig at mas nagpo-focus na lang muna sa career at sa sarili ko.
Siguro ay lesson na rin to sa akin para wag masyadong ma-attach. Na kung papasok ako sa relasyon, yung siguradong magiging seryoso na. Dito ko na po tatapusin ang story ko. Maraming salamat po sa pakikinig.